Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Vice President Sara Duterte Carpio wala ng planong hilingin pa na ibalik ang 500 million pesos confidential and intelligence funds na nakapaloob sa panukalang 2024 national budget na tinanggal ng Kamara. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, matapos ngang magdesisyon ang liderato ng Kongreso na tanggalin ang Confidential at Intelligence Funds o CIF ng civilian agencies tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbago ang hirit ni Vice President Sara Duterte tungkol sa hinihinging 650 million pesos CIF sa 2024 national budget. Naging mainit ang diskusyon sa CIF dahil umano sa kawalan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo. Sa binasang sulat ni Senator Sani Angara na nag-sponsor sa pondo ng OBP mula sa tanggapan ni Duterte, we are in receipt of the statement from the Vice President. We discussed earlier and according to her, the OBP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPS project activities program to alleviate poverty and promote the general welfare of each of the Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF, and the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President swore on oath to keep the country peaceful and strong, unquote. Inusisa naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ng Office of the Vice President kung isusulong pa rin ito ang pagbabalik ng 500 million pesos CIF nito na tinanggal na ng mga kongresista. Anya, ngayong tinatalakay sa plenaryo ng Senado ang pondo ng OBP ay dapat na itong gawin upang mapag-aralan kung ibabalik ang CIF o hindi. Dahil dito, pinuri ni Pimentel ang Office of the Vice President tulad ng Office of the Ombudsman, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan na tumanggi na humingi ng CIF. Anya, I commend the Vice President of the Office of the Vice President. Samantala, sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na wala na sa kamay ng OBP kung nais pa nitong ibalik ang 500 million pesos confidential and intelligence funds dito kung saan nasa kamay na anya ng mga senador at kongresista kung ibibigay ito o tuluyang alisin. Ani Senator Tolentino, budget proposals coming from the House to Senate. The Senate may propose or concord the amendments. It's no longer large with the OBP and the decision should come from this chamber, unquote. Pagkatapos ng deliberasyon sa plenaryo, dadaan sa tinatawag na period of amendments ang budget kung saan maaring magpanukala ng amyenda ang mga senador. Ganon din sa tinatawag na bicameral conference kung saan aayusin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, mismong si Vice President Sara Duterte na ang umayaw na ibalik ang hiling ng confidential fund ng kanyang opisina. Bago naman nito, wala pang isang oras, inaprubahan na sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na confidential fund ng Office of the President. Wala di o manong problema si Senator Pimentel sa confidential fund ng Office of the President, ngunit ang questionably anya ang hinihiling na 2.3 billion pesos intelligence funds ng ahensya. Diit ng mambabatas,
dapat sa security agency lang ibibigay ang intel funds dahil sila ang eksperto sa intelligence gathering. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama lang yan Inday Sara, mayroon kang determinasyon. Bigay mo lang sa kanila yan para maging huwaran ka sa ating bayan. At sana sumunod din sila ang Congress at Senado, ipakita nila ang mga pera kung saan nila dinala. Liquidation with resibo, hindi certification lang. Buksan nilang mga libro nila, paliwanag nila kung saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Hindi namin kalimutan ang mga ginawa nyo kay Madam Sara Duterte. Laglag na kayo sa amin, ang ganda ng plano ni Madam Sara para malaman ang mga galaw ng mga NPA sa gobyerno, lalo na yung mga teachers party list. Welcome to the publicity game wherein we will find out who's the cleanest public officials in the Philippines. Support BP Sara all the way. Mabuhay ka o BP Sara at pinatunayan mo kung saan ginastos ang 120 million sa tama paggastos at detalyado. Sana mag-submit din ng audit report ang Makabayan Black. Sana sumunod din ng Kongreso at Senado na wag kunin ang kanilang budget tulad ng ginawa ni Sara. Bakit ganon? Parang nagagalit pa ang mga tao na sinisilip ang Confe funds samantalang karapatan naman ng Pilipinong malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Para matapos na ang confidential funds, next naman ang extraordinary funds ng Kongreso. Willing kaya sila na mawala yan? End quote. Ng Malacanang at ni Pangulong Marcos yung ganyan dahil hindi gawain ng Pangulo ang manira sa ganitong mga sitwasyon. Okay? Yun yung pakinggan sinasabi niya. Dali lang at mahalaga na nating mapakinggan ang kanyang sinasabi. Anong nangyari dito? Bakit ayaw? Ayan, ha? Anong nangyari dyan? Hindi ako sang-ayon at hindi ako naniniwala Pero, na si Presidente Bongbong Marcos ay dapat magbigay ng kanyang saloobin o kaya ay opinyon tungkol sa napag-uusapan na chismis na may plano daw ang ilang kongresista na hahainan ng impeachment case si Vice President Inday Sara. Dahil ito ay isang haka-haka, isang chismis na hindi dapat patulan ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kung tatawagin, ito ay hindi siya statesman like kapag yan ay kanyang ginawa. Kaya I'm sure na hindi yan papatulan ni Presidente Bongbong Marcos. At sana naman ay tumigil na ang mga nasa paligid ng ating mga matataas na opisyalis, parehong mga kampo, lahat ng kampo, sa pagbigay ng mga komento, mga haka-haka na wala namang basihan upang patuloy na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin ng naaayon sa mga advokasya na dapat nating ipatupad. Maraming salamat. ayan, so, si Secretary Gadon, malinaw po yan, isa yan sa, kung merong sino mga Marcos loyalist, isa yan sa mga Marcos loyalist at ang kanyang paniniwala ganun. Hindi yan papatulan ni Pangulong Marcos na isong yan. Kasi nga ho, may mga chismis, talagang chismis lang. Alam mo yung layunin po ng mga ganyan, paninira. Gustong magkawatak-watak ang Pilipino. Dahil po ang impeachment or pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo na pag-impeachment Kongreso dadaan yan sa pamamagitan po ng sinasabi ng saligang batas. Away yan, politika yan eh. Politika yan, so away. Walang kahinat yan. Walang mabuting pupuntahan yan dahil makaka-apekto pa yan sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil alam nyo, pinipilit ni Pangulong Marcos na makahikayat ng mga turista at kapitalista dito sa ating bansa. Kung mayroong, halimbawa, gulo sa politika dahil magpapatalsik sa pangalawang Pangulo, hindi naman talaga totoo at wala namang basihan. Di ba magdadalawang isip yung mga nililigawan ng Pangulo, tinihikayat na magnegosyo at turista sa Pilipinas? Ganun pong kasama ang epekto niyan. Alam niyo, tukuyin ko na po yung pinanggalingan niyan. Kung di ako nagkakamali, kasi may nag-forward sa akin na video, galing kay Ka Eric, yung nandun po, galing doon sa estasyon na aking iniwan. Yan ang parang una yata nagpaputok niyan. Binanggit din niya ni Harry Roque na nadinig daw niya kay Ka Eric. So, ewan ko kung saan niya nakuha yun. Wala naman hong galaw sa Kongreso ganun. Sa Kongreso, basta nagmi-meeting, marami hong pinagmi-meetingan yan, hindi impeachment. Siguro may nakapagsabi kay Ka Eric na, may nagmi-meeting sa Kongres
para sa impeachment. Pinaputok agad ng balita. Bangungot yun. Panaginip na hilaw. At saka hindi ko kailangan kasi ang channel na ito, Mike Abe Opinions, pati yung aking MA Pinoy TV, dalawang channel, hindi po ako naniniwala na mayroong ground at ng impeachment dapat sa pangalawang Pangulo. Mas naniniwala ako, pinalalaki nila, iniingayan nila ito para maghati. Gusto talaga nilang paghiwalayin yung Marcos at Duterte. Ay ang ganda po ng relasyon ng dalawa. Pinagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte, kaya nga nagiging caretaker ng ating bansa. Pag wala, katulad ngayon, wala ang ating Pangulo, nasa Apex sa San Francisco, California. At Hawaii, US, pupunta siya doon, di ba? Nandun siya. O, di ba, sino ba? Di ba? Vice President tsaka yung Executive Secretary nagpapatakbo ng ating bansa. At ganun din ang tiwala ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos. Pero yung mga papakilalang suporta, obvious taga-suporta ng mga Duterte, yan ang napapakalat na mga ganyan. Tapos nadinig ko pa yung kahapon ba yun, sinabi ni Harry Roque, tiyak daw magkakagulo pag ginawa yun. Nakita nyo, kinukondisyon kaagad ang tao na magkakagulo. Hindi nga totoo. Wala nga ganong galaw. Wala naman nagpapail eh. Ngayon, pag binagpile na congressman or civilian sa kongreso ng impeachment, saka lang ho yan pag-uusapan kung may basiyang ba o wala. Pero ngayon, wala naman nagpile. Pinaputok ni Ka Eric na mayroon daw pinag-uusapang impeachment. Sabi naman ni Harry Roque, tiyak daw magkakagulo na, magkakahati-hati na raw tayo. Kita nyo, yung mga balitang yan. Sila sa kanila nang galing. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.